Okay, kung nandito po kayo last week po was the Resurrection Sunday. Tama po, naalala ninyo? Last week, yung mga nandito po, ganun din po yung mga nasa online natin. Last week was the Resurrection Sunday. Okay, so kumusta? Kumusta po yung pagkatapos ng Resurrection Sunday? Sabi nga sa Tagalog, Paskong pagkabuhay. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta ang mga anak ng Diyos? Kumusta po pagtapos ng Holy Week? Di ba? Last week, Holy Week yun. Yung ating inobserve. So, pag naririnig mo yung Holy Week, ano pumapasok sa isip mo? Sige nga po, balikan nyo nga last week, yung observance natin ng Holy Week. Ano po pumapasok sa isip ninyo? Okay. Alam nyo ba, tuwing sasapit ang Holy Week, parang tumitigil yung mundo. Kasi marami ang mga nagpa-fasting, di ba, nag-aayuno, may mga nagpepenitensya at nagsisikap na maging mabait. Amen? Di ba? O, umamin kayo, di ba? Yung isang buong linggo na yung pinilit mo maging mabait. Alam niyo po, nung mga bata pa kami, totoo yan kasi ay siguro napansin ko lang ng mga bata kami pag Holy Week, mas intimate yung observance noon. Talagang tahimik ang kalsada, walang naliligo, 'di ba? Bawal masugatan kasi hindi gagaling. Tapos ang tao talaga pinipilit niya talagang maging mabait. Totoo? Totoo po. Ayan. Nga lang, siyempre, nung nauso na ang Bini at saka Justin Bieber, parang nagbabago yung observance, no? Okay. So, kagaya nga po ng sabi ko, pagdating ng Holy Week, parang humihinto ang mundo kasi marami talaga nag-observe at nagpepenitensya, nagsisikap maging mabait. Pero alam nyo ba ang pinakamalaking challenge is yung pagkatapos ng Holy Week. Yan. Kaya yung po yung tanong ko kanina, kumusta yung Holy Week ninyo? Diba? Bumait ba? Now, the biggest challenge is after the Holy Week. Okay. After the Holy Week, I pray and I hope na siguro kung ano yung mga na-surrender natin, ano yung mga nag-give up natin, I pray na wag na tayong bumalik doon sa dati nating gawi. Okay? Dapat dali natin, di ba? I-carry natin yung cross, yung sinasabi ng Bible, daily sa life natin. Kasi po, alam niyo, ang pagiging Kristiyano, hindi lamang to tuwing Holy Week. Dapat araw-araw. Dapat lifestyle. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, naintindihan mo ba yon? Di ba? Ganun dapat di ba? Hindi dahil lang, mabait ka lang pag Holy Week. dapat bit-bit natin yung cross na yon daily. Okay. Sabi nga, di ba, don't just remember His sacrifice for a week, but live it for a lifetime. Kasi parang ganun yung nakagawian natin. Ganun yung nakasanayan natin. Isang linggo tayo sa loob ng isang taon na banal. Amen. Okay, so, number 1, church, remember that change is not seasonal. Ito yung sinasabi natin na pagka isang linggo sa loob ng isang taon, talagang nagpa-fasting, nagiging mabait. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Okay? In New Living Translation po yon. Sabi, anyone who belongs to Christ becomes a new person. Ito yung narinig nyo sa akin, to sinabi ko po to last time, na in 2 Corinthians 5:17, ibig sabihin nito, walang sino man o walang tao na nakiisa kay Kristo at imposibleng walang pagbabago.
Siguro isa to sa mga pinakamagandang indikasyon na malalaman mo na talagang ikaw ay na kay Kristo. Napapansin mo, merong pagbabago. Tama po ba? Kasi kung ganun din, kagaya din ng dati, parang hindi ata nagkaroon ng kapangyarihan yung cross sa life natin. Okay? Kasi ang change is not seasonal. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi tulad ng isang damit na isinusuot lang natin kapag may okasyon. Di ba? Hindi ganun po yung pagsunod natin eh. Kasi ganun talaga, yung damit mo sa bahay, iba. Yung damit mo pag mag-church, iba. Yung pagpupunta ka ng party, iba. Di ba? And ito po this is very important. Idagdag ko lang ito. Do you agree pag sinabi ko na the way you prepare and the way you prepare yung isusuot mo, depende kung sino yung kamiting mo. Tama ba? Hello? Nga lang minsan parang walang pagkakaiba yung nasa bahay at saka yung nasa church. That's what we call honoring God, di ba? Yung honor mo, hindi naman siya doktrina, pero it's how we honor God. Depende kung sino yung imimit mo eh. Pag pinatawag ka ng Malacanang, magpapaparlor ka pa. Tama? Mga babae, papaparlor kahit mga lalaki eh. Di ba? Tapos bibili ka ng best dress mo kasi imimit mo yung presidente. But how about meeting God? Di ba? Pastor, hindi naman nakatingin ng Diyos sa panlabas eh. Mga katwira natin, di ba? Yes, I know. Sa puso nakatingin ng Panginoon eh. Pero that's one way to honor God. Tama? Balikan ninyo, pag uwi nyo mamaya, tingnan mo yung cabinet mo. Ang dami doon. Ang dami doon na pangsimba. Hello? Ang dami doon. Nga lang, nakaprepare kasi yun for a special occasion. Ba't hindi ba special yung meeting mo kay Lord? Tama? Special, di ba? Amen. Kaya nga sabi ko, I don't mind kung isang araw pagpasok mo dito, naka-gown ka. If it's how you honor God, I don't mind. Amen ba yun? Amen. Palapakan nga natin si Lord. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi tulad ng isang damit na isinusuot lang natin pag may okasyon at hinuhubad pagkatapos. Ang tunay na pagsisisi ay hindi nung naiyak tayo. Diba? Nung na-realize mo, nagkamali ka, nagkasala ka, naiyak ka, hindi po yun ang pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay metanoia. Ito yung, ibig sabihin nito yung pagbabago ng isip at puso natin. Amen? So hindi lang po ito nangyayari tuwing Holy Week. Kasi ang tanong ko kanina is, what happens after Holy Week? So kung tayo ay naging mapagpatawad noong Holy Week, dapat nating itanim sa ating isipan na ang pagpapatawad ay kailangan din sa darating na Lunes, Martes, sa araw-araw, sa buong taon. Tama ba? Hindi yun parang isang damit lang na isusuot mo lang kung ano yung okasyon. Hindi ganun ang pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod po sa Panginoon ay pinagsusumikapan natin. We tried our best. We strive. Diba? Na sumunod, mag-obey sa Panginoon. Yes, hindi natin mapaperfect, pero nakikita ng Lord yung pagtatrive natin. Amen? So, ang change po is not seasonal at hindi rin selective. Pag sabing selective is, ito gusto kong baguhin, ito hindi ko babaguhin to. Di ba? Lord, ito, surrender ko sa iyo, pero ito akin to. Hindi po ganon. Hindi po selective ang change. Amen? So that's number 1. Kasi ulitin ko po, kumusta tayo after ng Holy Week? Kasi dala-dala natin yung dati nating nakagawian, di ba? Na meron lang talagang isang linggo sa buong isang taon na para tayong nagbabayad ng utang. Di ba? Okay. So, and this leads to number 2. Point number 2 is, let us avoid Holy Week mask. Alam nyo ba, totoo naman talaga na madali maging holy pag nasa loob ka ng simbahan. Di ba? Pag nasa loob tayong simbahan, syempre, mukhang holy, amoy holy,
Diba? Yun na tayo pag nasa loob tayo ng simbahan eh. Kaya nga dati meron akong mga naririnig, sabi ng mga anak nila, Mami, Daddy, dapat lagi na lang kayong nasa church. Di ba? Parang ayaw nang pauwiin yung mami at daddy nila kasi pag nasa church, Mom, sister, brother, di ba? Holy eh. Di ba? Praise God, God bless. Di ba? Umamin. Madali maging banal pag nasa loob ng simbahan. Pero ang tunay na karakter, church, ito ay sinusubok sa labas. Ang tunay na karakter, sinusubok pag nasa traffic. Pag biglang may kumat sa'yo. Di ba? Ano? Ay, God bless. Magano ka pa ba? Hindi, di ba? Hindi. Totoo po yun, hindi yun. Ang tunay na karakter, sinusubok yan sa trabaho. Di ba? Parang yung kasama mo sa trabaho, parang wala namang ginagawa pero pagod na pagod. Yan. At sinusubok ang karakter natin sa harap ng mga taong mahirap pakisamahan. Loving the unlovable. Yan. Di ba? Hirap eh. Yan ang ano. At saka siyempre, sinusubok yung karakter natin sa mga personal nating alam mo, mga pagsubok. Kasi yung sacrifice ni Jesus Christ, kasi hindi ito temporary. Diba? Ano to eh, eternal yung talaga, yung naging effect talaga nung sacrifice ni Jesus Christ sa atin. Kaya nga, dapat church, lagi tayo pinagsisikapan natin na magpakabuti at dapat din maging pangmatagalan. Kaya, di ba, nababasa natin sa Bible in Luke chapter 9 verse 23, sabi dito, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Sa totoo po, madali maging Kristiyano, mahirap talagang magpaka-Kristiyano. Kasi yung magpaka-Kristiyano, ito na yung pang-araw-araw natin. Kasi one-time event lang talaga yung free gift na binigay ng Lord sa atin. The moment na we said yes, tinanggap natin si Christ, and then that salvation, di ba, nangyari yon sa atin. Ang mahirap yung pang-araw-araw nating buhay. Kaya sabi talaga ng Panginoon, kung sino man sa inyo gustong sumunod sa akin, to be my disciple, must deny themselves. Yung denying talaga yung sarili natin, yung i-deny mo yung sarili mong gusto for the sake of the higher rights. Di ba? Kasi minsan, tayo mismo nakikipagtalo tayo sa sarili natin, sinasabi natin, wala na ba akong karapatan? Di ba? Wala na ba akong karapatan? Linggo-linggo, gusto ko magpahinga, wala ba akong karapatan? Di ba? Wala ba akong karapatan na, kasi ang hirap naman sa'yo, kung kailan naman linggo, doon mo gusto mag-general cleaning. Doon mo gusto maglaba. Di ba? O pwede naman, mag-worship ka muna, and then after nun, all these things shall be added unto you. O di labhan mo lahat. Di ba? Manghingi ka pa ng mga labada sa kapitbahay nyo. Pero unahin mo muna si Lord. Pero di ba, linaw kasi sabi dito, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Church, i-deny talaga natin yung sarili nating gusto. Yung mga rights natin, di ba? Wala na ba akong right? Yes, meron naman tayong right, pero dapat nasusupersede nun yung higher rights. Di ba? And take up their cross daily. Sa totoo lang, hindi po madali. Mas madali sabihin kaysa gawin. Yung take up their cross daily, it's a cross that we carry. Di ba? Yung i-deny mo yung sarili mo. Ito yung gusto ko eh. Di ba? Yung gusto ko kasi gusto kong isuot kasi yun sa church para makita nila yung, di ba? Yung para ako naka-belt. Belt lang. Diba? Ito kasi yung gusto ko. Actually, totoo po yun, church. Ito yung gusto mo eh. Pero ang tanong, gusto ba ni Lord? Amen? So, church, ulitin ko. Sabi po dito, number 2 point natin is, avoid Holy Week mask. Hindi yung pagka Holy Week lang tayo banal. Diba? So,
And this leads to point number 3. Make faith a way of life. Okay. Itong nangyayari po sa paligid natin, talagang kailangan talaga ito ng pananampalataya. Tama? Para kung hindi ka mananampalataya at aasa sa Panginoon, talagang baka mag-breakdown ka. No? So, imaginein mo, hindi naman tumaas yung sweldo mo. Pero lahat ng bibilin mo ngayon sa labas, mataas. Pero alam mo ba na, sabi nga natin, make faith a way of life. Pero there are some battles sa life natin that are not seen by the world. Hindi naman lahat ng pinagdadaanan nyo nakikita ng mga tao eh. Hindi naman lahat ng pinagdadaanan mo nakikita o nararamdaman nila. Katulad niyang katabi mo. Di ba? Pangiti-ngiti lang yan, pero wala ng pera yan. Tama? Pangiti-ngiti lang yan. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan yan. Totoo, di ba? May mga battles tayo sa life natin na hindi naman nakikita ng mundo eh. But there are also some victories are won in silence. Through tears, through prayers and pain and unwavering faith. Na yun to yung sinasabi ko na kaya mo pa rin bang manampalataya sa Diyos kahit nasa pangit kang kalagayan. Like Apostle Paul. Remember Apostle Paul? There are seasons when the road becomes hard. Nangyayari po sa atin yan. Walang exemption sa atin. And when the journey seems too long, di ba? Sabi ng 2 Timothy chapter 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race and have remained. Grabe, yun pala yung dahilan, kaya pala kaya mong lumaban. Yun pala yung dahilan, remaining faithful in order for us to finish the race. Alam niyo po itong passage na to, 2 Timothy 4:7, this is more than a verse. It is the testimony of a soul that refused to give up on God. Hindi talaga siya nag-quit, hindi talaga siya bumigay, anuman yung kalagayan niya, anuman ang sitwasyon. You know why, church? Because there will be days when your strength feels gone. Nakakaramdam kayo ng ganon. Tama? Para ka nangihina na. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, hindi ka mahina. Marahil napagod ka lang. Tama? Napagod ka lang. Hindi ka naman mahina. Napagod ka lang. So when people misunderstand your purpose, and when the enemy whispers lies of defeat, lagi niyo pong tatandaan. Church, listen to this. Always remember, every scar you carry for Christ is a mark of faithfulness. Yung mga sugat na yan, mark ng faithfulness mo kay Lord yan. Hindi masasayang yung mga luha mo, church. Yung prayers mo, church, naririnig sa langit yun. And every lonely battle is preparing an eternal reward. Kaya, church, akala mo lang mahina ka, pero ang totoo, napagod ka lang. So stay faithful even when it hurts. Stay obedient even when it costly. Stay prayerful even when the answer is delayed. Alam niyo po, ako, kagaya ninyo, ini-encourage ko din yung sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko kahit anong kalagayan ko, pangit man o maganda, or kung nasa pangit man na kalagayan, kailangan kong pwersahin ang sarili ko kay Lord. Kaya di ba sabi ng Bible, delight yourself, encourage yourself to the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kailangan kong pwersahing mag-pray. Kailangan kong pwersahin yung sarili ko mag-worship. Kailangan kong pwersahin yung sarili ko sa Panginoon, dahil kung hindi ko gagawin, sa likod ko, may devil na pumipwersa sa akin na hindi ko yun gawin.
Tama? Kasi, church, kung hindi mo prepare sa inyo sarili mo, hindi mo force yourself to pray, behind you, may nagpo-force, there's a force na pinipilit kang wag ka mag-pray. Alam naman natin kung ano ang benefit ng ito mga ginagawa natin para kay Lord, di ba? So, stay faithful even when it hurts. Stay obedient even when it is costly. Stay prayerful even when the answer is delayed. Because the race is not for the fastest. Yung sinabi ni Paul, di ba? I have fought a good fight of faith. I have finished the race. Church, tandaan ninyo, ang race ay hindi para doon sa mga mabibilis dahil hindi po ito pabilisan. But for those who remain in faith with God until the end. Mukhang nakikita ng world, ng mundo, they may see weakness. Di ba? Akala nila, tingin nila sa'yo mahina, pero ang tingin sa'yo ng langit, warrior. Amen? Naniniwala ka ba tingin sa'yo ng Lord warrior? You remember Gideon? Di ba? Katatapos lang po ng araw ng kagitingan. So, nakikita ba ninyo ang sarili ninyo na mga magigiting kay Lord? Yes. Alam niyo kung bakit? Ang dami mo ng battles na napagtagumpayan. Amen ba yon? Ang dami mo ng mga battles na napagtagumpayan. Ngayon ka pa ba susuko? Sabi mo sa katabi mo, ngayon pa ba ako susuko? Ang dami ko nang napagtagumpayan. Tama. Diba? The world may see weakness, but heaven sees a warrior. God sees a finisher in you. Diba? Finisher ka, hindi ka banderang kapos. Yun ang nakikita ng Lord sa iyo. God is still writing a victorious ending. And may your life also become a testimony that says, Lord, I did not quit. I remained faithful. Wow. Diba? Huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko. Ganun talaga. Maraming mga pagdadaanan tayo, pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. You know why? And this leads to the point, next point. God has not changed His mind about you. Alam mo ba na hindi ka naman nakalimutan ng Diyos. Kasi may mga panahon kasi na pakiramdam natin, God is silent. Parang hindi ata sinasagot ng Lord yung mga prayers ko. Parang tahimik si Lord eh. Di ba sa life ko? But God has not changed His mind about you. Alam niyo po, ang tao nagbabago. People change. People may give up. Feelings may shift. But God is not unstable in His love. Hindi kanya nakalimutan. Or even stop thinking about the life He called you to live. Yung Jeremiah 29:11, kung titingnan natin ito, sabi, di ba, for I know the thoughts. Di ba yung other translation, yung plans, thoughts, yung ginamit nila. Ibig sabihin, nasa mind tayo ng Lord. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. God has not changed His mind about you. He always think of you. Kaya nga, di ba, you remember in the Bible, in book of Psalms chapter 8, verse 4, di ba sabi doon, sino akong tao ako na hindi ako naaalis sa isipan ng Diyos? Di ba? Imagine, pero mo, tayo ay nilalang. Tayo ay mga creations, God's created being. Tapos ganun na lang yung thoughts ng Diyos sa atin. Di ba? So kung inakala mo na nakalimutan ka ng Diyos, hindi po. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka nakalimutan ng Diyos. At kailanman hindi ka niya makakalimutan. Alam nyo, I was so blessed nung ginagawa ko tong message na to. I was so blessed kasi
dahil nga katatapos lang ng resurrection, ng Holy Week, di ba? Alam naman natin yung mga kaganapan ng resurrection, di ba? Alam nyo, di ba, hindi naman bago sa atin yung kwento ng muling pagkabuhay after 3 days ni Jesus Christ. Pero alam nyo ba na meron ba kayong mga nanonotice? Some small details, di ba? Minsan yung mga quiet things seems easy to miss. Kasi nga hindi nga pansinin eh. But sometimes, itong mga maliliit na bagay, mga small details, they carry the deepest meaning. Okay? Kaya sabi ko, praise God, thank you po, Panginoon. Talagang hindi mo kami nakakalimutan. Okay? Now, sabi ko nga sa inyo, small details sometimes carry the deepest meaning. Open your Bible in Book of John. Diba? This happens after resurrection. John chapter 20, verse 6-7. Sabi po dito in verse 6, Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen cloths. Ito po yung na-resurrect na si Jesus Christ. Ito na yun, di ba? Yung tumatakbo na sila Peter, papunta doon sa libingan ni Jesus sa tomb. Okay, so sabi dito, and he saw the linen cloths lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded together in a place by itself. Okay. Nakita nung mga disciples, okay, na empty yung tomb. Tama po ba yung kwento? Empty, no? Okay. So, they saw yung linen cloths lying there. Nandoon yung sinuot ni Jesus. Okay. The face cloth that had been on Jesus' head, folded and placed separately. Hindi ito nakakalat. Hindi ito tinapon. Ano ang nakita nila? Folded. Tama ba? Tama ba yung Bible natin? Nakatiklop, no? Nakatiklop. Now, tingnan muna natin kung ano yung konteksto because the text is very intentional. Okay. And the Bible suggests na yung cloth was carefully arranged or folded, not left in disorder. Okay. So first, para maintindihan natin kung ano ang deepest meaning nitong folded cloth na to, tingnan natin yung background ng story. Alam naman natin, nung after ng resurrection, okay, yung mga nagbabantay ng mga sundalo, okay, na-experience nila at na-witness nila na merong mga anghel na sumundo kay Jesus. Tama ba? Okay, so makikita natin yan dito sa Matthew chapter 28 verse 13. Pero iba ang kwento, di ba? Iba ang kwento ng mga sundalo. Ang kwento nila, ninakaw yung katawan ni Jesus. Okay, in Matthew 28:13, sabi dito, they told the soldiers, you must say. Ito na yung mga pinuno nila eh. Di ba? Magsinungaling kayo. Na ninakaw ng mga disciples ni Jesus. Pumunta sila, they came during the night while we were sleeping and they stole His body. Iyon ang ikwento nyo. Yun yung ipakalat ninyo. Na si Kristo hindi siya muling nabuhay. Tama, di ba? Ipakalat ninyo na ninakaw ng mga disciple yung kanyang katawan habang kayo natutulog. Okay, so in this passage, after the resurrection, yung chief priest, nag-report sila doon sa chief priest, yung mga sundalo nagbabantay. So ang ginawa nila, sinuhulan nila yung mga sundalo. Ba, noon pa lang uso na talaga yung suhulan. Di ba? Ayan, sabi ganon, okay. Kailangan mag-spread kayo ng false story. Sa panahon natin ngayon, fake news. Di ba? So, the verse, yung binasa natin in Matthew chapter 28, verse 13, records yung instruction sa mga soldiers. Ang sabi ng mga chief priest, kasi nag-report sila, nawawala po si Jesus. Ganito, nagkaroon ng earthquake, tapos may mga anghel. Di ba? Pero sabi ng mga chief priest, hindi nyo pwede sabihin yun. Kasi di ba yun yung kiniklaim ni Jesus na bago siya mamatay, mabubuhay siya ng after 3 days. Amen. Ganito, ipakalat ninyo, you are to say, His disciples came during the night, di ba? And stole Him away while we were asleep. Yun ang ipakalat ninyo, na habang natutulog kayo, dumating yung mga disipulo at ninakaw yung katawan ni Kristo. Okay, so yung key details dito sa kwento na to, first yung conspiracy. So gumawa sila ng device plan
Kasi ito ay supernatural event. Okay, so gumawa sila ng plano na ang ipagkakalat nila, i-spread nila yung false event na si Kristo talaga ninakaw, hindi nabuhay. Okay, siyempre, ang mga key details dito, yung nagkasuhulan, di ba? Kasuhulan, ayan. Sige, pagkalat mo yan, bibigay ko sa iyo yung payong ng Rolls Royce ko. Yung parang mga ganon, di ba? So, nagkasuhulan dito. So, the soldiers were given a large sum of money to spread this lie. And syempre, alam naman natin, nung panahon na yon, pag natutulog ka, even until now, di ba? Pagka natutulog ka sa trabaho, nung panahon nila, capital offense yun. Okay? Capital offense talaga yon. So, nga lang, church, nagkaroon kasi ng long-term impact. Di ba? So, naguluhan ngayon yung gospel. Kaya, ang ipinakalat kasi nila noon is ninakaw si Kristo, pero ang buong katotohanan talaga, si Jesus Christ, after 3 days, na-resurrect, muling nabuhay. Amen. So, nakita niyo yung background ng story. So, anong kinalaman nito sa atin today? Church, sa totoo lang, pag merong magnanakaw na pumasok sa isang bahay, nagnakaw, tingin nyo ba magtitiklop pa ng mga damit nyo? Di ba? Uy, baka pagdating ng may-ari, sabihin makalat, tiklop natin. Wala, di ba? May magnanakaw ba nagtitiklop pa may magnanakaw ba na nakita ba, di ba? Naglilinis pa bago umalis. Di ba? Nasaan ba yung vacuum dito? Binacuum pa. No, church. Chaos leaves things messy. Tama ba? Ulitin ko. Meron bang magnanakaw na magliligpit pa, naghugas pa ng plato, di ba, bago umalis? Wala. Wala. Now, ano ang nakita natin dito? Nakita natin, mga kapatid, yung folded cloth shows order. Calm and control. Ibig sabihin, si Jesus, hindi siya nagmamadali nung lumabas siya doon sa grave. He rose with purpose. Church, there is a common teaching that a folded cloth meant the deeper meaning that God has not changed His mind about you because the Master is coming back. Kaya siya nakatupi, church, nung unang panahon, isa ito sa mga deep meaning nito that the Master is coming back. Ibig sabihin, doon sa loob ng grave, sa loob ng tomb, kalmado. Walang panic na nangyayari. Kasi nagtupi pa nga eh. Hindi siya kasi kung nagmamadali ka, pabayaan mo na yan. Halika na, alis na tayo. Baka dumating yung may-ari. Di ba? Ganun yun. Di ba? Tingnan mo, may CCTV. Ganun, wala, di ba? So, church, that idea is very meaningful and devotional. Though it's not directly stated in Scripture, pero ito yung very clear. Okay? Nothing about the resurrection was accidental. Even the details were intentional. Kasi tayo, normally, pag alam natin na namatay o may namatay, alam natin, dead end na yon. Diba? Dead end na yon. Everything seemed lost. Pero doon sa loob ng tomb, there were signs of peace. Not panic, but order and not chaos. It means Jesus was completely in control the whole time. Ano ang ibig sabihin nito sa atin today? Church, alam ko, struggle is real sa nangyayari sa mundo natin ngayon. But don't panic. God is in control. Amen? God is in control. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, don't panic. Amen? Kalma lang. Kalma ka lang. Amen? So, na-imagine nyo ba yung nangyari dun sa loob? Maaaring nagkwentuhan pa nga sila Jesus at saka mga anghel dun eh. Hindi ko alam. Pero, it's a sign of peace. Kasi siguro, nung alis na si Jesus, siguro, dahil yan, tupi muna natin to. Deeper meaning,
noon is, Master is coming back. Church, hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Ano man yung kalagayan mo ngayon, hindi ka nawawala sa isipan ng Diyos. Wow, di ba? Ang ganda, di ba? For I know my thoughts towards you, and my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Hindi ka nawala sa isipan ng Diyos. Amen ba yon? Amen ba yon? Amen po ba dyan sa likod? Imagine mo yung picture doon sa loob ng grave, empty yung room, tapos yung mga damit ni Jesus Christ folded with care. It's a quiet detail, whispering a powerful truth. Ang sabi ng Panginoon, hindi pa ako tapos sa'yo. Di ba? Hindi pa ako tapos sa'yo. Church, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Di ba? Ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo sa'yo ngayon, don't panic. God is in control. Hindi kanya pababayaan. So, may natututunan po ba tayo? Kasi alam niyo po, again, problems are real. Struggles are real. Kadalasan, nakikita natin yung life natin in confusion, messy. Di ba? Ang gulo-gulo ng mundo, pati sa loob ng tahanan magulo, yung life mo magulo. And then, you're waiting. And we think God is absent or silent. Pero, church, paano natin nakikita itong sitwasyon na to? Paano mo nakikita ang Diyos sa ganitong kalagayan? Do I trust Him even when things don't make sense? Can I see purpose even in the waiting? Lord, makikita ko ba ano ba yung purpose nito? Sabi ko sa inyo kanina, nagsisimula tayo mga kapatid. Gusto ko makita mo kung paano kumilos ang Diyos. Gusto niyang ipakita yung faithfulness niya sa iyo. Kasi kung hindi mangyayari yung mga bagay-bagay sa life natin, baka hindi mo makita yung sinasabi ng Panginoon na, I'm doing a new thing. Diba? May ginagawa ang Diyos. The folded cloth was a quiet detail, but it pointed to a powerful truth. God is not a God of chaos. Kung ano man kaguluhan nangyayari dito sa mundong ito, mga kapatid, hindi Diyos ang may kagagawa nun. Hindi Diyos ang may kagawa ng karamdaman mo. Hindi siya ang dahilan ng bakit ka nagkakaganyan. Pero nandyan siya para ipakita yung faithfulness niya sa'yo. That He can turn your situations into your favor. Amen? Even when things feel uncertain, He's still in control. Diba? He's still intentional and still working. Yung story wasn't over. Diba? Yung kamatayan ni Jesus, hindi doon nagtatapos yung story niya. And neither yours. Yung inaakala mong ending, wala na. Ano yung ano natin, yung lagi natin sinasabi, wala na, uwian na, tapos na. Yung nangyayari sa buhay mo ngayon, church, maybe it's just the beginning of something God is carefully unfolding. Di ba? Baka meron lang ginagawa ang Diyos to unfold. Di ba? Sabi ng Panginoon, behold, I'm doing a new thing. Don't you perceive it? Hindi niyo ba nakikita? Kaya sabi ko sa inyo kanina, nakikita mo ba? Nakikita mo ba na itong mga panahon na to, dito ipapakita ng Diyos yung distinction? Dito niya ipapakita yung faithfulness niya na habang sila nahihirapan, God provides for you. God is faithful. Wow, grabe. Balikan mo. Tingnan mo yung rep mo. Tingnan mo yung, yes, maaaring sigurong kukunti na lang ang laman ng bank account mo. Pero God still provides. Di ba? Grabe. Hanggang ngayon nga, di ba, ganyan na, taas-taasan ng presyo ng diesel. Nandun ka pa, nagsasamgyupsal ka pa dun. Di ba? Nandun ka pa sa it all you can. And that shows God's provision. Sabi nga, every bill's paid shows God's provision and faithfulness.
Every time nagkakarga ka ng diesel at ng gas doon sa gasoline station, that proves God's provision and faithfulness. Amen. Ito, aminin ko sa inyo, sa bahay namin, ako ang tagahugas ng plato. Ha? Church, pasensya na po, pogi lang ako pero naguhugas din ako ng plato. Ha? Joke lang yun, ha? Ayan siya. Doble ingat tayo dapat. Church, tinan nyo. Ito, how I encourage myself. Alam nyo ba habang naguhugas ako ng plato, imbis na magreklamo ko, dami namang hugasan. Alam na misis ko yan. Bago ako pumasok sa kwarto namin, pagdating namin, maghuhugas muna ako ng plato kasi iba kasi yung pakiramdam ko pagka malinis yung bahay. Wala mahugasan. Pero ganito, balik tayo sa paghuhugas ng plato. Magaling ako maghugas, kinakaliwa ko na nga yung iba. Okay. Pero alam niyo ba, this is how I look life and how I honor and praise God. Every time naguhugas ako ng plato, hindi ako nagrereklamo kahit marami ang hugasan. You know why? Kasi habang naguhugas ako ng plato, nagpapasalamat ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kaya ako naguhugas ng plato kasi meron kaming pagkaing niluto. Tama? Tama? Kasi kung wala kaming pagkaing niluto, wala akong huhugas ang plato. Amen? See? See, yung different ng perspective ng, yung mind mo, di ba? Na, tingnan mo, sabi nga, fix your eyes only to Jesus, the author and the finisher of faith. Yes, totoo nangyayari sa paligid natin yan. Pero tingnan mo si Lord, mataas ba ng presyo ng gasolina, pero mas mataas si Lord eh. Di ba? Mas mataas yung bilihin, mataas pa rin si Lord. Kaya, mga asawang lalaki, I encourage you, maghugas kayo ng plato. Maniwala kayo. Diba? Joke lang. Every time na naglilinis ka ng bahay, praise God kasi meron ka nililinis na bahay. Kayong mga manggagawa, nagrereklamo ka, bukas lunis na naman. Pero alam mo ba yung trabaho na nirereklamo mo? Libong tao ang nangangarap niyan, no? Na walang trabaho. See? Ganun eh. Pasalamatan mo kung ano yung meron, huwag mong hanapin kung ano yung wala. Di ba? Church, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Di ba? Perhaps there are uncertainty, there are pains, pero still, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Hindi ka nakalimutan ng Panginoon. That folded cloth means the Master is coming back. Di ba? Pero hanggat hindi pa siya bumabalik, ang sabi ng Lord, ako ang bahala sa'yo, huwag ka mag-alala. Don't panic! Don't panic! God is in control. God is in control. Amen ba yon? Do you believe that? God is in control. Church, sabi nga niya, di ba, anak, may mahirap ba sa akin? Walang mahirap kay Lord. Kaya, church, tiwala lang. Don't quit. Kaya sabi ni Paul, I have fought a good fight of faith. Diba? I have finished the race. Hindi ito pabilisan. Ito ay patuloy tayong maging remain faithful until the end. Don't quit. Kasi, alam niyo po, this is the final encouragement for today. Don't fear. The folded clothes in your life, the closed doors, the silent seasons, the things left unfinished, yan ay signs. They are not signs of defeat. They're echoes of empty tomb. So your story is still in motion. Keep watching, keep believing, keep trusting, keep going. The Master is not late. Hindi pa siya tapos. God has not changed His mind about you and He's coming back. Bago tayo magtapos, church, ito yung gusto kong iwanan sa inyo. Don't panic. Kalmado lang. Kalma ka lang. Isa pa, sabihin sa katabi mo, kalma ka lang. Kalma ka lang. God is in control. God is in control. Amen.